Paano nga ba gumagana yung EPS account ninyo? Ito ay dun sa mga pumasa na sa exam, sa Ishihara test, sa skill test at sa medical. Nandito na yung proseso at dito ninyo malalaman kung paano gumagana yung inyong EPS account. At lalong-lalo na dun sa mga naghihintay ng employer, yung may mga approval na at excited na kayong makapunta dito sa South Korea. At dun sa mga baguhan pa lang na napapadpad dito sa aking YouTube channel, mas maganda panuorin nyo na rin to para magkaroon kayo ng idea kung paano ba yung proseso kapag kayo ay pumasa na sa exam at para ganahan kayo sa pag-aaral. Tandaan nyo dyan sa screen, ito yung EPS account ko nung 2017 pa to. At dito ko sasabihin sa inyo kung sino ang mga nagbibigay ng mga nakasulat dyan. Unahin natin ay ang EPS topic. Siyempre, nag-exam kayo, nakalagay dyan kung kailan ako nag-exam, kung kailan ako pumasa sa exam, yan, 2016, 4/13, April 13 ako pumasa. At siyempre, manggagaling yan ay sa DMW. Ito na yung job seeker roster forwarding date. Saan ba manggagaling yan? Sino magsesend yan? Kapag kayo ay nakapagpasa na ng medical sa DMW, ay isesend na ng DMW sa HRD Korea. At ang susunod na dyan ay dito na sa Job Seeker Rosters Approval Date. Siyempre, kapag na-send na ng DMW sa HRD Korea, ay HRD Korea na ang mag-a-approve ng approval ninyo. At dito kalimitan nagkakaroon ng problema. Ang isang dahilan dito kaya ang lumalabas ay resend ay ang isang halimbawa ay yung sa passport. Kaya kailangan tingnan yung mabuti yung passport ninyo, lalong-lalo doon sa first page, kailangan may pirma dyan. Kasi dito kalimitang nagkakamali. Tapos doon naman sa mali-mali ang hindi pare-pareho, ang impormasyon na nakalagay sa medical certificate at sa passport ay kailangan tugma lahat. Lalong-lalo na sa pangalan. Kailangan tugma kasi pag may iba-iba dyan, kunyari dun sa passport ninyo ay may middle name kayo, tapos pagdating dun sa medical certificate ninyo ay wala kayong middle name, ay automatic yan, resend yan. Tapos dito naman sa address, wala naman halos problema kasi sa akin talaga, yung address na nakalagay sa passport ko ay doon sa probinsya ko sa Bicol, sa Camarines Norte. Tapos yung nakalagay sa medical certificate ko ay ang address ko sa Cavite. Wala namang naging problema. Hindi naman sila mahigpit pagdating sa address. Dahil nakadalawang balik na ako dito, magkaiba talaga yung address sa passport ko at doon sa medical certificate ko. At dito na tayo sa job search progress. Ibig sabihin, pag na-hired na kayo, ay may lalabas na dyan. Lalabas na sa tapat ng job search progress yung pangalan ng company ninyo na papasukan dito sa South Korea. Tapos ang susunod na dyan ay employment permit issuance. Lalagay na dyan kung kailan kayo nagka-employer at syempre sa sadyang name ninyo manggagaling yan sa employer ninyo. Tapos ang susunod ay standard labor contract forwarding. Siyempre, kapag may na-hired na kayo, papadala na kayo ng kontrata at manggagaling din yan ay sa employer ninyo, sa sadyang name ninyo. Tapos, ang susunod ay standard labor contract signing. Siyempre, sa DMW yan. Pipirma kayo ng kontrata sa DMW. Kami nun ay personal kaming pumunta sa DMW, walk-in. At ngayon yata ay pwede namang online na lang, kunyari email na lang at pipirmahan na lang ninyo yung kontrata ninyo. Di ko alam kung wala akong masyadong idea tungkol sa pagpirma ng kontrata ngayon. Dito na sa CCBI, dito kalimitan may tumatagal CCBI. Minsan dito yung iba, inaabot ng 3 to 4 months bago dumating yung CCBI. At syempre manggagaling yan sa
sadyang ninyo sa employer ninyo. Minsan ang problema dyan, kunyari medyo humina yung company niya at hindi ka pa naman masyadong kailangan o kaya naman yung papalitan mo medyo matagal pa matapos yung kontrata, kaya hindi ka muna bibigyan ng CCBI. At isang halimbawa dito, yung iba katulad ng tuluyang nakakancel yung CCBI at makikita nyo na lang sa EPS account niyo na cancel na, kalimitan dyan ay nalulugi, nagsasarado, kaya ikakancel na nila. Pero bihira lang naman mangyari yung ganun. At dito na tayo sa kapag nagkaroon na kayo ng CCBI, tentative entry date na. At saan ba manggagaling ang tentative entry date na yan? Manggagaling yan sa HRD Korea at sa DMW. Yan. Panghuli na yan. At ito na yung sumunod dyan ay actual entry date. Ano na yan? Kumbaga doon na kayo sa training center niyan. At yung work assignment, siyempre pag natapos na yung training ninyo, pupuntan na kayo sa company na pagtatrabaho na ninyo. Kunyari susunduin na kayo ng boss ninyo, ng amo ninyo, ng sadyang ninyo, ng employer ninyo, o kaya naman yung mga worker lang din ng employer ninyo ang susundo sa inyo. Dumating yung CCBI ko noon siguro mga 2 weeks o 3 weeks lang. Simula nung pumirma ko ng kontrata, at habang nagtitraining kami sa DMW, yung Korean Language Refreshing, doon ako nagkaroon ng CCBI. May nabalitaan ako na may nagsasabi na ang una daw hinahire dito sa South Korea ay yung pogi lang at magaganda. Ibig sabihin yung mga pangit, panghuli na hire, natatagalan. Hindi naman siguro, hindi naman totoo yun. Kasi kung uunahin nila yung mga pogi at magaganda na EPS worker na manggagaling sa Pilipinas, uunahin halimbawa na piliin ng employer, parang ang lumalabas nun wala nang pangit dito sa South Korea. Kaya wag kayong maniniwala doon.